Hello guys, eto na naman tayo. So for today's video, i-share ko sa inyo ang journey experience ko papuntang Maynila. Galing sa bahay, sa paglalakad, sa pedicab, sa jeepney, nag-breakfast, tumambay sa airport, sumakay ng eroplano, hanggang sa dumating ako sa talagang destination ko. Asan ba to? Well, yan ang ikikwento ko for today's video. So paano? Relax, sit tight, and enjoy the show! Alright, at dito ko nasisimulan ang kwento ko. Well, sobrang aga kong gumising sa araw na to. Nakaset ang alarm ko ng 4 AM. At shucks, 3 AM pa lang, nagising na ako. Di halatang excited, diba? Di halatang medyo madilim pa sa labas. At umuulan pa. Nako, nagprepare na agad ako sa sarili ko. At sa mga dadalahin ko sa biyahe. Nagpainit na din ako ng tubig. Wala kaming kape. Kaya nag-green tea na lang ako. Sakto ang pag-aantay. Kasi tumigil na din ang ulan. Nagpaalam na ako kay misis. At dahan-dahan na ako sa pag-alis. Medyo short ako sa budget, kaya kailangan ko magtipid. Naglakad na ako palabas ng subdivision namin hanggang sa makasakay na ako ng pedicab papuntang Toril. Ganito na talaga ako sa mga personal na mga biyahe. Nagko-commute ako papuntang airport para at least malaki-laki ang savings ko kung nasa destinasyon na ako. Ika nga, non-refundable ang mga expenses ko. Uso-uso na jeep ang sinakyan ko papuntang downtown. Pagkababa ay sumakay na naman ako ng isa pang jeep papuntang airport. Mahababang biyahe pa pala ito. Sa may Ateneo de Davao na ako nakasakay ng isa pang jeep. Makakadaan pa pala ako dito ng G-Mall Davao. Yung mall na parati kong pinupuntahan dati. Dumaan ng Buhangin flyover. Hindi kainan ha? Nakarating din naman ako sa airport kahit nagko-commute. Alright. Kaso, naabutan na talaga ako ng gutom. No choice, kailangan ko muna kumain just in case kung biglang magkaaberya sa biyahe ko. May malapit na Jollibee dito sa airport at doon na lang ako kakain. As usual, kailangan matipid pa rin tayo sa orderin natin. Burger steak with rice and juice ang in-order ko. Sinamahan ko na din ng burger at fries. In fairness, kahit maaga pa, marami din palang mga kumakain dito. Yung iba siguro, mga bihero, mga empleyado, pero at the same time, may malapit na subdivision din kasi dito. I see. Sa wakas, nabusog na din ako sa mga kinakain ko. Ready na ako sa biyahe. Maya-maya pa, naglakad-lakad na ako papuntang airport. Dumaan na din ako sa underpass tunnel na dinadaanan ng mga biyahero dito. Magandang warm-up at exercise to. Pagkapasok ko na mismo sa airport ay kumuha na agad ng boarding pass ko. Pagkatapos ay umakyat na ako sa boarding area para doon na tumambay at magantay sa flight ko. Medyo mahaba pa ang oras kaya tumambay na muna ako sa isang charging station para magpa-charge ng cellphone ko. At may free wifi din pala dito. At least hindi ka maboboard sa kakatambay dito while waiting sa flight mo. Ayos! So far, medyo marami-rami din ang mga biyahero dito ngayon sa iba-ibang mga flight. Maya-maya pa, biglang nagkagulo ang mga tao dito. Yun pala, ina-announce na ang mga passengers sa flight namin para mag-prepare. Syempre, pumila na din ako. Dala yung mga gamit ko. Pinakita ang boarding pass at ID. Maya-maya pa ay nakapasok na din papunta sa assigned airplane. Yehey! Oo nga pala. Ito nga pala ang unang plane trip ko for this year. Kaya susulitin na natin. Alright! Madali ko naman nahanap ang assigned seat ko. Maya-maya pa, nag-perform na ang mga crew sa safety precaution presentation nila. Nakalipan na din on time ang plane namin. Okay naman ang takbo ng panahon. Sayang, di ako nakaupo sa bintana. After 2 hours, nakarating na din kami sa Manila Airport. As usual, napakalaki at napakalawak talaga dito. Dali-dali na din ako sa exit ng airport at bumungad agad sa akin ang view ng Maynila. Alright! Next destination na naman natin ay papuntang Ortigas. So bale, sasakay na naman tayo ng bus na nasa labas ng Manila Airport. Bumili na agad ako ng ticket para papuntang Taft Avenue, dun sa terminal ng mga bus. Hanggang dun lang din naman talaga ang bus na sinasakyan ko. At sakto, 40 pesos lang pala ang singil ng pamasahe papunta ng Taft. At least, another savings na naman. Hehe. At sa wakas, nakaalis na din ang bus na sinasakyan ko. Siya nga pala, sa Taft Avenue, doon na naman pala tayo sasakay para diretso ng Ortigas. Nandun din kasi ang MRT o LRT. Oo, as in, sasakay tayo ng train. Yehey! First time ever ko pa naman makasakay ng train sa buong buhay ko. Exciting! Maya-maya pa, nakarating na din kami ng Taft Avenue. Actually, may isang malaking hagdan na malapit dito sa terminal. At grabe, sobrang dami ng mga tao dito. Nasa taas din kasi ang bilihan ng ticket para makasakay ng train. Yehey! At sakto, biruin nyo, 20 pesos lang naman ang singil ng pamasahe sa train. Ay, salamat!
Sobrang laki talaga ng nasave ko sa pamasahe papunta dito sa Maynila. Baka kasi mamumulubi na ako bigla kung sakaling sasakay ako ng taxi or angkas. Alright! Siya nga pala, saan nga ba talaga ako pupunta? At ano ba talaga ang pinunta ko dito sa Maynila? Well, related kasi ito sa Korean journey ko. Schedule na kasi ng exam ko for EPS topic na gaganapin naman sa DMW ng Ortigas. At sa Ortigas na din ako naka-check-in na malapit sa DMW. Kaya yun, ngayon ang trip ko to Manila pero kinabukasan pa ang schedule ko ng exam para at least saktong-sakto ang pahinga ko pati preparation ko for the exam. Now you know. Kung matagal na kayo sumubaybay sa mga vlog ko, eto na talaga ang matagal ko nang hinahantay at pinaghahandaan na opportunity. Ay, sana ibigay na talaga to ni Lord ang opportunity ito para sa akin. More than a year ko na talaga tong pinaghahandaan. At di talaga biro ang maghintay ng ganun katagal. Di din biro ang registration para dito. Pahirapan talaga. Kaya wala nang atrasan to. Basta para sa pamilya. Alright! At sa wakas, nakarating na din ako ng Ortigas. Nakalabas na din ako ng train at nakababa na ng train station. Well, salamat sa experience. I'm sure magkakaroon din ng train ang Davao in no time. Hehe. Well, maglalakad na naman tayo para hanapin na ang hotel na napag-check-inan ko. Actually, hindi ako familiar dito at sa hotel. Kaya nagre-rely na lang ako sa Google Maps. Basta ang landmark pa rin, malapit lang siya sa Robinson's Galleria. At sa wakas, nahanap ko na din ang hotel. Grabe ang pagod ko at nagutom na naman ako bigla. Well, in fairness, maganda din naman ang hotel. Elegante at accessible din siya sa mga kalapit na mga establishments. Nag-check-in agad ako sa reservation ko para mabigyan na ng room assignment. Pinuntahan ko na agad ang room para ma-check. Nasa third floor lang din ang room at madali ko naman siyang nahanap. Still, tulad sa ibang mga hotel, system operated pa rin siya gamit ang room card mo. Meaning, di ka makakapasok ng room at di mo magagamit ang room mo kung wala ang card. Hanep, di ba? Well, so far, all goods naman ang room. Medyo malinis ang bed at separated ang CR at bathroom. May TV din naman siya dito at naka-cable pa. At ang importante sa lahat, may free wifi sila dito. Ayos! I'm sure makakatulog ako ng mahimbing dito mamaya. Parang wala akong makitang problema sa room. At di naman maririnig ang ingay sa mga kabilang room. Ayos to sa pagre-review ko sa gabi. Malinis din ang CR at ang bathroom nila. Nagpro-provide din naman sila ng mga compliments for hygiene. Kaso may bitbit akong baon. Kaya I'm sure na matitake out ko rin ang mga ito. Hehe. Grabe, sa layo ng binahe at nilakad ko simula pa sa Davao at parang nagkakaabot na yata ang pagod, gutom at sakit ng ulo ko. Kaya no choice. Di pa muna ako makapagpahinga. Lalabas na muna ako para makapag-lunch. At syempre, para makapagpahinga na din saglit. Well, so paano? Hanggang dito na naman ulit tayo. Subaybayin niyo pa rin ang Manila Ortigas journey ko at sa mga susunod na mga videos ko. And of course,